This is John from LFG and nandito tayo sa Notescape Studio. Gear rundown tayo. Start tayo sa guitar. Ito yung prototype ng J-Craft ARX signature guitar ko. So semi-hollow body, active pickups. Wala lang siyang F-holes, no? May volume tayo dito. 3-way pickup selector and then Hadouken. Tapos roasted maple neck. Alright. Reverse headstock din to, kung makikita nyo. For tighter response sa low strings natin. And gusto ko din kasi na parang si Joko din, pag nagtotono, hindi na ako lumilipat sa taas. So pag nagtotono ako, diretso siya. Alright? And then the strings na gamit ko is yung DR strings na Dimebag signature set. And yung wireless na gamit ko is yung X-Vibe P58. So naka dual lock na yan kasi dati natanggal yan dati. So ngayon naka dual lock na siya. And then sa pedal board, of course, gamit ko yung GC Rock board na Kirk series to. Ito, aluminum na to. Nakikita nyo. And then, shoutouts din kay Migig. So, yung pedal board natin, start tayo sa chain. Of course, ito yung X-Vibe tuner, P58. Tuner na din siya, tsaka wireless receiver na din siya. So, kung gusto magtono, yan, dyan na. Yun. Alright, ito yung first sa chain. And then, second sa chain is yung Boss XS100 Poly Shifter. Madalang ko itong gamitin for LFG pero nag-experiment pa ako. Shoutouts din sa pedal toy. And then next sa chain is yung Boston Noise Gate. Always on yan. Ito yung parang naging part of sound ko na ever since day one actually. Sa even, sa lahat gamit ko na din ito eh. So meron akong siyam na ganito. Dahil nung time na hindi pa siya ganun ka in demand, talagang nag-hoard ako ng noise gate. Sorry kung magbibili kayo ngayon na mahal na siya. Ewan ko. Kasalanan ko siguro talaga yun. No? So dati nabibili ko lang to 800, 700. Ngayon nasa 3 to 4,000 na siya. So Boston Noise Gate NG100. And then it goes rekta na kagad yan sa Boss GT1000 Core. Shoutout sa iyo, Pangko. Ito yung main ko na pedals. Nandito na lahat yung clean, dirty, drive, whammy, pitch shifting. Nandito na lahat. And then shoutouts din kay Chito na screen guard. Nice. And then, sa FX loop, makikita nyo, Maka cable, shoutout kay Aerosmith naman, is sa FX loop, nandito yung M-Wave pocket amp. So, ngayon, hindi ko siya gamit, pero yun nga, in-experiment ko for ambient sounds. Kasi gusto ko yung mga ambient sound ng M-Wave, especially yung cloud emulation niya, tsaka yung parang shimmers nila. Pero for LFG, naka-off lang muna siya. In case I need it, nandyan siya palagi. And of course, shoutout din sa pedal board. Ito yung MIDI controller na gamit ko. Itong dalawang switch na to for bank up and down. And then ito, additional foot switches. Para in tandem dito, parang may 5 ako ngayon, di ba? Technically, a 7 na switch sa isang multi-effects, no? And then, yung outputs nito, yung regular dual outs, nandito yan sa gilid. Tingnan natin, yun, no? Ito yung pumupunta sa amplifier. Hindi naka-on yung IR dyan. Para proper siya. Sa clean channel lang ng Boss Katana yung gamit ko madalas. And then, shoutout sa Bolanle Audio Philippines. Ito yung DI ko. Ito yung may IR. So, XLR out, papuntang house. So, palaging, hindi na ako nagmamic ng amp. Rekta na palagi dyan. So, konting sound siguro, parinig ko lang. Ito yung madalas kong mga clean na ambient sounds. Pedal bot natin, dito ako parang nagno-noise sounds, no? So parang then yung dalawa, bank up and down. So makikita nyo dito, kunwari, nasa clean cag tayo. Pag pinindot ko to, lilipat siya ng patch, right? Cinematic, something like para hindi na ako
pinipindot dito o mahawak dito, always dito na lang sa MIDI controller natin, no? Pero usually gusto ko nakikita yung mga effects na ginagalaw ko. Kunwari yun, merong aw. Yung aw na yan is yung Ottawa, di ba? Alright. That's it. Maraming salamat. LFG, abangan nyo yung gigs and gear rundown ng ni Active tsaka ni Marka. Noscape, subscribe.